Oh, parang tugma yata ang aking analysis, mga kababayan, na itong si Francis Chis Escudero di umano, mga kababayan, parang tatanggalin nila sa darating po na February. Sa susunod pa naman po na taon, mga kababayan, para nga naman daw, kung sakasakaling magkaroon po ulit o meron pong maghain ng panibagong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, ay smooth na. Wala nang sabit. Wala nang haharang, mga kababayan. At di umano, isa sa mga usap-usapang papalit po, itong isang naging dating Senate President din, mga kababayan, na walang kulay. O maaaring wala siyang kulay. Hindi siya maka Duterte, hindi rin siya maka Marcos. Pero merong tila balat hunyango. Kung sino yung administrasyon o presidente, doon ho siya sumisip-sip, mga kababayan. O eto ho yung video, panoorin po natin. Di ba natandaan ho ninyo na nagsisimula na po si The Junior na banatan si Senate President Francis Chis Escudero? Di ho ba? Sa kanyang naging speech, noong isang araw lang, nagsisimula na siya. Simula na yan. Doon napunta niyan, mga kababayan. O ito yung video, panoorin po natin. Motibo talaga, sabi nga by February next year, ang goal, matanggal si Escudero bilang Senate President. Yan ang goal nila, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para pag pinasa nila yung impeachment sa February, ay smooth na, ika nga. Para bagang paplansyahin na muna yung daan bago dumaan doon, di ba? Para maplansya yan, kailangan ng isa Senate President na namumulitika. Alam naman po natin kung sino yun. Hindi ko na lang sasabihin, itong Senate President na ito ay mahilig ho ito sa political color. Pansinin niyo kung sinong nakaupo, yun ang kanyang sinisipsipan. Yun ang kanyang history, ika nga. Yun ang kanyang record, ika nga. So, ibig sabihin, mga kababayan, ngayon pa lang, kailangan ng durugin. Pansin, ito, obserbahan niyo yan. For the next 3 months, yan po ay i-ooperate, sisiraan in public eyes. Talagang, kung ano yung ginawa nila kay VP Sara Duterte. Yun na nga, mga kababayan. Di ba? Pinagpaplanuhan na di umano itong si Francis Chis Escudero. Mag-aantabay po tayo sa February. Ayon po kay Banatbay, sa darating di umano na February, tatanggalin nila o ang goal nila ay tanggalin talaga si Senate President Francis Chis Escudero kasi parang hadlang ito sa mga plano nila na ipa-impeach si VP Inday Sara. Kay Banatbay, ang explanation niya doon sa isang dating Senate President, mahilig sa political color. Ako, iba. Maaaring masasabi kong hindi siya maka Duterte, hindi rin siya maka Marcos, pero mahilig sumipsip. Yan. Di ba? Mahilig sumipsip. Kung sino yung nakaupo, yun ang sisipsipin niya. Parang may pagkabalat hunyango nga, mga kababayan. Kasi hindi sila makaobra kay kay Chis Escudero parang hindi yata sumunod si Chis sa mga plano nila. Siyempre, itong si Chis, mga kababayan, naninigurado lang ho yan na sa 2028, makaani siya ng boto mula po sa mga supporter ng mga Duterte. Hindi rin po biro ang dami natin, mga kababayan. Napakarami ho natin. At napatunayan na po natin yan noong halalan 2022. Di hamak na mas mataas ang mandato ni BP Inday Sara, 32 million. Kay Marcos, di umano 31. Pero ayon na rin po kay Atty. Glenn Chong, yun pala, ang katotohanan, 20 milyones lang daw ang nakuhang mandato ni Marcos. At ayon na rin kay Atty. Glenn Chong,
binudburan lang daw yun, mga kababayan, ng magic sarap para magpantay. 32 si Inday, 31 naman siya. Hindi masyadong nakakahiya. Pero, kung nangyari na naglaban si BP Inday Sara at si Marcos noong nakaraang halalan, no, maaaring Pangulo ngayon ang ating pangalawang Pangulo. Kaso, meron po silang delikadesa, mga kababayan hindi po makakapal ang mukha ng mga Duterte. No? Katatapos lang ng termino ng dating Pangulong Duterte. Nakakahiya naman na tumakbo si Inday bilang Pangulo. Parang masyadong gahama naman. Hindi ho katulad nitong kasalukuyang administrasyon. Ang Pangulo, Marcos, at ninanais yata nila na ang susunod na magiging Pangulo na naman, pinsan ni Marcos. Kaya ganyan ang ginagawa nila ngayon, di umano, kay Senate President Francis Chis Escudero. Sir Francis Chis Escudero, manindigan lang po kayo sa tama. Maaaring hindi ninyo masabi na kayo'y kaalyado ng mga Duterte, no? Kaalyado rin kayo nitong ng mga Marcos. Wala lang kayong sinasabing ganun. Natural lang yan, yung makikita namin kayo sa mga larawan kasama etong asawa ng presidente. Natural lang yan. Siyempre, iniimbita kayo Pinagbibigyan nyo lang, siyempre. Natural lang yan. Naintindihan ng tao yan. Pero manindigan lang po kayo sa tama. Senate President Francis Chis Escudero, maaaring makasungkit po kayo ng boto mula sa mga Duterte supporter. Pero ako, sarili ko, hindi ko sigurado Hindi ko pa sinisiguradong tawag nito. Yung suporta ko sa inyo, hindi ko pa sinisigurado yan. Kasi kung sino ang i-endorso ng dating Pangulong Duterte at ni BP Inday Sara, yun lang ang susuportahan ko. Pero kung sakasakali, magtandem kayo, si BP Inday Sara ang presidente at ikaw ang vice-presidente, pwede kitang suportahan. Pero kung walang ganong announcement, o walang ganong tandem, parang malabo pa po sa sabaw ng pusit. Pero manindigan lang ho kayo sa tama, sir. Yan lang po ang pinakamainam ninyo na susi para magtuloy-tuloy po ang inyong karera at katagumpayan. Ayan. Pagdating sa politika. Okay. O dito pa tayo sa isang balita, mga kababayan. Ako, ibinigay po ito sa akin kaninang umaga. Etong mga nasa tupad. Ibig sabihin, itong mga kababayan ho natin na mga binabayaran ng tupad, itong programa nga nilang tupad, ewan ko kung meron pa bang tupad ngayon o wala na o tinanggal na kasi wala pa naman tayo nababalitaan na tinanggal na itong tupad. Nakuhanan po ng video. Imbis na maglinis ho ng maayos o gampanan po yung kanilang trabaho na linisin kung saan mang lugar sila iniligay para maglinis, parang hindi po nangyayari. Kasi makikita po natin, mga kababayan, dito sa video, yung basura, sinasadya po nilang ikalat. Nakalagay po sa isang balde na may puno ng basura. Ikinakalat lang po yung basura. Tapos meron pong taga-video o meron pong taga-litrato na nagwawalis, inaalis yung basura na sila rin po mismo ang naglagay ng mga kalat na yon para lang po masabi, mga kababayan, na ginagampanan nila yung kanilang paglilinis o yung kanilang trabaho. O di bagay pagsasayang lang po ng pondo, mga kababayan, napakalaki po ng pondo nitong tupad. Pero parang wala pong nangyayari kasi kung tutuusin, kung talagang naglilinis ito sila, kahit pa paano mabawas-bawasan man lamang itong mga basurang lumulutang tuwing merong mga mataas na pagbaha sa Kamaynilaan. Pero ganun pa rin ho, mga kababayan Nagsasayang lang po sila ng pera. Kasi yung mga taong mismong binabayaran nila, ang tatamad po. O eto yung video. Panoorin po natin, mga kababayan.
Parehas lang yung basura. Kasi ito naman nabakan natin basura pa dyan. Kompleto na natin. Okay sa area yan. Sa picture. Sa libit naman kami. Kanina kasarapan kami. Yeah, ito ano yun know, from. Ano ba yun? Naman ako. Ano yung tawag ko kayo? Ayan pala yung nagawa. Kasi sino-sino na ako. Wala ko pa na rin mga. Hindi na mag-picture. Oh, dito na mag-picture. Dito lang tayo. Huwag kayo doon kasi ando na. Doon nga yung mag-picture. Dito naman kayo sa harapan. Wala ko lagi na lang sa harap. Kasi doon na yung harap. Mag-picture ka tayo na lang. Gawin ka muna namin taga-picture. Sino-sino na naupo. Picture ka muna. Mayaman pala yun. Ay, dating. Oh. Abay. Hindi na wait na ngayon. Ayun, kinakawa lang siya eh. Doon. Ate niya na. Meron no. Yung pula, alisin mo nga yung pula. Kaya makadistor pula. Kanina pa yan, nakikita rin yan doon. Yung malagay. Tugoy, nung kagoy. Sa gilid goy. Balik ka. Tignan mo yung ilalim ha. Dito may basura. Tama may basura. Tao basura. O, kita nyo na. Ha? Paano sila mandaya sa trabaho nila, mga kababayan. Tanggalin na ang tupad at wala rin naman palang silbi. Pinaglalaruan lang nila, mga kababayan, yung trabahong ipinagkatiwala ho sa kanila. Pero ito, lilinawin ko lang, hindi ko naman po nila lahat na mga binigyan ng trabaho dyan sa tupad, ganito ang ginagawa. Maaaring sila lang ang nabidyohan ng kung sino man itong nagbibideo na ito. No? Sila lang ang naaktuhan na ganun ang ginagawa nila. Maliwanag ho, kitang-kita nyo naman siguro. Yung puting balde, ibinubuhos ho yung basura. Walis. O, nag-uusap pa sila, ikaw na mag-picture, ikaw na mag-video. O, pagkatapos nun, dadamputin, ilalagay doon sa balde, lipat na naman ibang pwesto. Ganun pa rin ang gagawin nila. Pero yung mga kanal, no, yung mga nagbarang basura sa kanal, hindi ho yata nila nakukuha. Kasi naroon lang sila sa lugar na tuyo. Walang tubig eh. Wala nga tayong makita mga kababayan na meron silang bit-bit na mga pala, meron yung mataas na panungkit para makuha yung mga plastic sa kanal. Wala tayong nakita ganun. At isa pa, magkakasama ho sila eh. Hindi ho dapat ganun. Yung sincero ho sana sa pagtrabaho, hindi yung niloloko nila tapos tatanggap sila ng bayad. Wala siguro nagbabantay sa kanila mga kababayan. O di kaya naman, baka pati yung nagbabantay, baka yun na rin siguro sinasabi sa kanila. O eto lang gawin ninyo. Tanggapin lang natin yung pera. Total, sabi niya, tanggapin ang pera. Oh. Pero nawala ho yung trabaho, mga kababayan. Dapat ipatigil na yung tupad na yan. Marami nang nagsasabi na mga politiko na walang silbi ang tupad. Kaya dapat tanggalin na yan. Dagdag lang yan sa pondo eh. Ilaan na lang yan sa mga magagandang proyekto o di kaya naman bumuo ulit ng katulad nitong tupad. O, halimbawa, sa MMDA na lang, magdagdag sila ng tao at yun na lang ang maglinis. Yung talagang makikita natin na mga nagtatrabaho ng totoo. Katulad po, dito sa Davao City, mga kababayan, meron po mga street sweeper. Ewan ko lang dyan sa kamay nila, hindi naman ako maalam sa lugar na yan. Pero dito sa Davao City, meron pong mga street sweeper kahit na mainit, tirik ang araw, makikita mo talaga naglilinis sila. At saka higit dyan, sa bagay, ang mga taga Davao, disiplinado talaga. Talagang alam na nila o sumusunod sila sa batas na bawal magtapon ng basura kung saan-saan, kundi doon talaga sa mga designated area lamang. Kahit nga opos ng sigarilyo sa Davao City sa kalsada, wala ka makikita kasi nga bawal manigarilyo. Baka isa na rin yan sa dahilan kaya
napakalinis ng Davao. Pero, bagamat isa ang Davao City sa pinakamalinis sa buong Pilipinas, hindi lang Pilipinas, buong mundo pati, talagang nagtatrabaho itong mga street sweeper. Sana gayahin ng iba pang lugar ang ginagawa ng Davao City. Yung pondo na nanggagaling dyan sa tupad na yan, wag sayangin sa walang katuturan. Wag ibigay sa mga taong binigyan ng tiwala para maglinis, pero pati yung kanilang trabaho, nilalaro na nila. Tapos, ang kakapal ng mukha, natanggapin yung bayad. Ipapakain sa pamilya nila. Samantalang, yung trabaho nila, hindi ho maayos. Ayusin. Tanggalin kung kinakailangan itong tupad. Kita naman sa video Hindi naman nagsisinungaling ang video, mga kababayan. At hindi naman AI yan Di ba? Anong silbi? Di ba kayo wala? Ay malay natin, sa lugar na yan, di ko alam kung saan yan. Baka sa ibang lugar, ganun din. Pero may naispatan talaga ako, mga kababayan. Nabidyohan ko pa nga. Nabanggit ko na ito minsan sa Birada Aguila, sa programa namin. Nabidyohan ko pa, nasa taas ako Nasa 6th floor ako. Sa baba ng tinitirhan ko, meron pong puno ng mangga. Natural, meron pong mga laya na dahon, ba tawag ng laya na dahon sa Tagalog. Yung patay na dahon ba, nahuhulog yan. Natural yan. Kasi pag may puno, may nalalaglag talaga na dahon Nagwawalis. Pero tumpok-tumpok din ho sila. Isang puno ng mangga, 10 katao ang naroon. At yung kanilang mga dalang dustpan, wala hong laman ng mga basura. Kundi, nagpicture-picture, nagvideo-video lang rin sila. Ganito rin po ang uniforming suot nila. Tupad din, mga kababayan. Ayan nilakihan ko. Tupad. Mababasa sa likod ng babae, nakalagay, tupad. Medyo malabo nga lang, pero klaro-klaro, tupad. Di ba? Ngayon, ang tanong natin, may saysay ba? May silbi ba? Wala. Anong dapat gawin ng gobyerno dyan? Tapusin yan. Tanggalin yan. Kasi nagsasayang lang tayo ng pera dyan. No? At hindi yan mula sa isang politiko o congressman man na nagpasimuno nitong tupad na ito. Kundi yung perang ibinibigay sa mga tao na yan, inutang pa ho natin yan, mga kababayan, sa ibang bansa. Tapos ganyan lang, paglalaruan lang, abay itigil ang kalukuhan na ito. Ang magbibenepisyo ho sa tupad na yan, walang iba, kundi itong mga congressman na saan merong tupad o nangulo o tawag ito, nagbigay ng pondo para sa tupad na yan. Siya lang ang magbibenepisyo, siyempre iboboto yan. Nito mga tao ito na naging trabahante ko noon ng tupad, na tumatanggap ng pera, tapos wala namang matinong trabaho ginagawa. O di ba? O ito pa, isa. Dagdag pa natin itong balita na to, mga kababayan. Tungkol po ito sa kay Auntie Claire. Kay Auntie Claire na pala tayo. Akala ko hindi pa. May inamin po si Auntie Claire, mga kababayan. Umamin na siya. At least, inamin niya. Di ba? Hindi siya nagsinungaling. Pero, dito sa ginawa niya noon, kabaliktaran na po ngayon, siyempre. Wala naman siyang tawag dito, hindi naman siya nakinabang sa nakaraang administrasyon, pero ngayon nakinabang naman siya. Di ba? In-appoint nga siya ni Marcos O ito ang sabi ni Auntie Claire sa kanya mismo nang galing to. Claire Castro, dating DDS. Okay tayo. Dating DDS pala itong babae na to. Kinampanya at binoto noon si FPRRD. Tahasang inamin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na
sinuportahan niya ang kandidatura noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Sa latest episode ng The Long Take noong Sabado, Agosto 16, inusisa si Castro kung kontra ba siya noon kay Duterte bago siya naging bahagi ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, hindi. Sabi ni Castro, I voted for Digong in 2016. I campaigned for him. Bukod dito, inamin din ni Castro na minsan niyang itinuring ang sarili bilang taga-suporta ni dating ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Labas na tayo dyan. Bagamat magkaiba yung kanyang sinuportahan noong 2016, wag na po natin pag-usapan si Inang Lenlen. Dito na lang po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, na sinuportahan pala nitong si Auntie Claire. Kita nyo na? Sinuportahan niya, binoto niya, kinampanya niya, pero hindi ho siya nagbenepisyo eh. Hindi naman po siya in-appoint ni Tatay Digong sa kung anumang posisyon sa gobyerno, sa kanyang administrasyon. Ngayon lang siya nakatikim ng appointment sa administrasyong Marcos, mga kababayan. Siyempre, kung ano ang iuutos sa kanya ng kanyang amo, yun ang susundin niya. Di ba? Oo, sinuportahan niya, binoto niya. Pero hindi naman siya nakinabang eh. Wala naman siyang benepisyo eh. Ngayon, nagbibenepisyo siya eh. Gumanda buhay niya, nakilala siya lalo eh. Di ba? Natural. Hunyango din. Di ba, mga kababayan? Maraming ganyang vlogger. Marami po. Dati, Maka Duterte. Tapos, Marcos na, lumipat sa Marcos. Bakit? May benepisyo sila. Ano benepisyo nila? O yung ibang vlogger na kilala ko, para wag daw maungkat yung kanilang kaso. Wag maungkat yung kanilang kaso. Wag makulong. O kaya, lipat sila sa administrasyon ngayon. Tayo, ako, inaamin ko. Binoto ko, kinampanya ko si Marcos noong 2022. Kasi yan ang sabi ni BP Inday Sara. Bilang isang matagal ng botante ng Davao City nitong mga Duterte, binoto ko ang dating Pangulong Duterte sa pagka-alkalde, vice-alkalde naman si Inday, tapos naging alkalde din si Inday, sinuportahan ko rin yan, wala pa sila sa national, nasa lokal pa lang sila, binoboto ko na yan sila. Dahil nga sabi ni Inday, mga kababayan, na suportahan si Marcos, sinuportahan natin. Nakita natin na hindi na maganda ang nangyayari. At doon nga sa group chat namin, iba na ang inuutos sa amin. Group chat po yon sa mga bago po sa channel ko. Meron kaming group chat noon. Kasama ko po ito mga vlogger ni Marcos. Iba na po ang sinusuportahan. Iba na po ang sinasabi sa amin. Tirahin na daw ang mga Duterte. Ay, hindi ko magagawa yun, sabi ko. Anong gagawin ko? Umalis ako sa kanila. In-expose ko pa nga yun. Yan naman talaga ang totoo. May mga screenshot ako yung pinakita ron eh. Nananatili pa rin ako bilang isang Duterte supporter. Lahat naman, karamihan naman po sa atin. Kinampanya, binoto si Marcos noong nakaraang halalan. Di ba? Noong 2022, marami po sa atin. Kahit nga si Inday eh. Hindi lang tayo ang nabudol. Kahit nga si Inday, nabudol siya. Talaga ang pinaka-nabudol sa lahat. Itong si BP Inday Sara. Kasi sinabi niya, suportahan natin to si Bangag. Di ba? Maraming vlogger din ng mga nabudol na ngayon nananatili
sa pagka-Duterte supporter. Pero meron ding iba na nasa kabila na. Siguro, natatakot din sila na baka habulin sila dahil may mga kaso sila. Pero tayo, wala naman tayong kaso. Syempre, may prinsipyo rin tayo, may paninindigan, mananatili tayo bilang mga DDS. Di ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Bagamat matagal na pong usap-usapan ito, no? Inulit po nitong tawag nito, dating Senate President Franklin Drilon, mga kababayan. Itong tungkol pa rin po sa flood control project na maanomalya, di umano'y meron pang korupsyon. Ito, basahin ko, maikli lang. Mga independent agency gaya ng Commission on Audit o COA at Office of the Ombudsman ang dapat mag-imbestiga sa 500 bilyong flood control project ng gobyerno at hindi ang Kongreso, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Ayan, mga kababayan. Tama. Buti pa itong mama na ito. Sabagay, maalam man ito talaga. Kaso, dilawan lang talaga ito. Pero tama itong sinasabi niya. Bakit? Dapat itong binanggit niya ang mag-iimbestiga. Itong mga independent agency na to, COA at Ombudsman. Napakatatanga naman kung itong mismong mga congressman o itong sa House ang mag-iimbestiga samantalang sila-sila pa rin. Sila-sila yung inaakusahan, sila-sila din yung mag-iimbestiga. Ang bias ho, mga kababayan. Siyempre, papabor po sa kanila yung investigasyon. Wala po tayong mahuhuli o mabubuking man lang na mga kontratista, na mga kongresista. Di ba? Walang saysay. Gagastos lang tayo sa mga hearing na yan o pag-imbestiga na yan. Pero wala tayong mapaparusahan o walang mapaparusahan ang gobyerno. Dapat talaga ombudsman at COA. Kasi sila ang nakakaalam kung paano winaldas ang kwarta at kung sino-sino ito sila. Hindi yung, parang tanga naman tayo niyan Ikaw nagnakaw, ikaw din mag-iimbestiga sa sarili mo. Natural, ipagtatanggol mo sarili mo. Di ba? Baka nga gumawa-gawa ka pa ng mga dokumento para wag kang madiin sa mga inaakusa sa'yo. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Ginagawa talaga nilang tanga ang tao. Mabuti na lamang po mayroong mga katulad nitong si Franklin Drilon, no, na nagvo-voice out pa rin ba kahit papaano kontra sa mga congressman na mga kontratista. Ayan. Mabuti na lang para kahit papaano yung ating mga kababayan malinawan po, no, kung sino ba talaga ang dapat mag-imbestiga. Sana, maliban dyan sa Blue Ribbon Committee na gagawin na nga nitong Martes, no, sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta, ang ombudsman at ang COA magsagawa din ng kanilang sariling investigasyon. Nang makita ho natin yung diferensya, no? Bagamat seryoso at tapat itong si Senator Rodante Marcoleta sa gagawin niyang investigasyon sa kanyang komite, mainam pa rin yung merong gagawing ibang investigasyon ang COA at ang ombudsman para makita natin ang kaibahan. No? Nang sa ganon, walang lumalabas o walang haka-haka yung ating mga kababayan na baka merong twisting sa mga kanya-kanyang investigasyon. Kasi malalaman natin yan
dito sa kabila parang pumapabor doon sa mga kontratista. Dito naman sa kabila parang talagang hinahabol itong mga kontratista. Ganun ba? Di ba? Meron tayong mapupuna kung sino itong mga kahina-hinalang investigasyon na hindi tama o hindi angkop sa ating mga nalalaman. Dapat ganun. Di ba, mga kababayan? So mag-aantabay po tayo sa Martes dahil magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. At sana, itong Ombudsman at COA, hinihiling po namin sa inyo, mga madam at sir, magsagawa din po sana kayo ng sarili po ninyong investigasyon. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.